Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan may nabasa ako na post sa social media na nagsasabi, Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? Napatanong din tuloy ako, Pilipinas lang ba ang mahirap mahalin? O tayo mismong mga Pilipino? Ano ba ang ibig sabihin nito? Batay sa ating nararanasan ngayon, marahil mapapansin natin, gustuhin man nating gumawa ng mabuti, tila mas marami at mabilis pa ring lumaganap ang kasamaan. Sa lipunan, kabilaan ang isyu ng katiwalian. Hindi na rin natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Depende daw, sabi nila, kung sino ang may hawak ng beat. Maging sa simbahan ay may pagkukulang din. Maski sa ating pamilya ay mayroon ding hindi pagkakaunawaan. Minsan tuloy ay mapapaisip tayo, Panginoon, bakit mo hinahayaan mangyari ito? Alalahanin po natin na isa sa mga katangian ng Diyos ay siya ay matiisin at hindi nagmamadaling humatol. Mapapansin naman natin sa Ebanghelyo, gusto ng mga alipin na bunutin agad ang mga damo. Ngunit sinabi ng may-ari, hayaan mo na silang makasama ang mga trigo. Kung ilalagay natin ito sa ating sitwasyon, bakit hinahayaan ng Diyos na makagawa ang tao ng masama? Hindi sa walang pakialam ang Diyos, kundi dahil binibigyan pa niya ng pagkakataon ang tao na magsisi at magbago. Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa Kanyang awa at pagtitimpi. Mga kapatid, dapat sana ganun din tayo sa ating kapwa. Bigyan pa natin sila ng pagkakataon na magbago. Matutong umanawa at magpatawad. Kahit tayo rin naman ay pinagbibigyan ng Diyos, tayo ay pinapatawad ng maraming bisis sa ating mga kasalanan. Sa tanong kung saan tayo pwedeng mahalin tulad, sa trigo ba o sa damo? Siyempre sasabihin natin sa trigo. Ngunit ang pangalawang tanong, ako ba ay nakakapagbigay ng bunga bilang trigo? Ang butil ng mustasa at pampaalsa ay paalala na ang maliit na kabutihan ay maaaring makapagbigay
ng malaking bunga. Isang simpleng pagpansin, pagbati, at pagbigay ng ngiti sa ating kapwa, hindi lang sa panahon ng campaign period sa eleksyon, pagtulong at pagbibigay sa mga mas nangangailangan, pakikipagbati at pagpapatawad sa ating mga naging kaaway. Marahil, maliit lang na bagay ito para sa atin kung atin ito gagawin. Pero sa mga nalulungkot, may problema, may pinagdadaanan sa buhay, mga naghihirap at kapos, mga taong may sakit, napakalaking bagay na po iyon na bigyan natin sila ng pansin. Bilang Katoliko, maaari po nating simulan ito sa ating pamilya. Hayaan natin na tayo'y maging pampaalsa. Ano ba ang ibig sabihin ng paging ng pampaalsa? Bilang mga magulang, dapat gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa iyong mga anak at sa iyong pamilya. Tustusan ang mga pangangailangan, turuan ng magandang asal ang mga bata, at lumaki na may takot at paniniwala sa Diyos. Sama-samang nagdadasal at nagsisimba. Sana po ngayon mayroong pamilya o mag-anak na sama-samang nagsisimba. Ang maging mabuting butil ng mustasa sa lipunan, ibig sabihin po nito, huwag masyadong maliitin ang iyong sarili. Maging aktibo at lumahok sa mga gawain sa simbahan at sa komunidad. Makiisa sa mga proyekto at magbigay ng mungkahi o opinyon. Huwag palaging kukontra sa mga magagandang plano at huwag rin ipilit kung ano ang iyong kagustuhan. Matutong makinig, makiisa, at sumunod para sa ikabubuti ng lahat. Marami kasi sa atin, papansin natin, marami sa atin ang puro reklamo. Wala namang naitutulong, wala namang naiaambag. Mag-isip kung paano makakatulong sa halip na kumontra at makipag-away. Tayo po ay inanyahan na maging trigo sa simbahan. Ibig sabihin, matutong sumunod sa turo ng Diyos bilang mga Kristiyano. Tayo ay inanyayahan na magkaroon ng matibay na pananampalataya. Sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay, tayo ay manalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magkaroon din tayo ng pag-asa. Matibay na paniniwala na tutuparin ng Diyos ang kaniyang mga naging pangako na hindi niya tayo pababayaan. Anumang unos at pagsubok ang dumating sa ating buhay. Higit sa lahat, magmahalan tayo gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang pinipili at walang kapalit. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabatay kung sino tayo at kung
karapat-dapat tayo. Kaya tinatawag tayo na magmahal sa ating kapwa kahit mahirap, kahit masaktan, at kahit hindi sinusuklian. Sa totoo lang, hindi natin kontrolado ang ating mga taong nasa paligid natin. Ang kontrolado natin ang ating sarili. Ibig sabihin, choice natin na gumawa ng mabuti sa kabila ng masamang ginagawa ng iba. Huwag natin hayaan na mahadlangan ang ating kagustuhan na gumawa ng mabuti. Huwag tayong panghinaan ng loob at sumuko kahit mag-isa ka lang na gumagawa ng tama. Ang katotohanan ay hindi nakasalalay kung gaano karami ang naniniwala rito. Ang tama ay tama, ang mali ay mali, kahit marami sila. Sana bago tayo umuwi, pagkatapos ng misa, bago tayo makipagkwentuhan, maaari nating tanungin muna ang ating sarili. Ano ba ang mas nakikita ng tao sa akin? Isa ba akong trigo na namumunga ng kabutihan? O damo na nagdudulot lang ng problema at sama ng loob sa aking kapwa? Alalahanin po natin, bagaman ang damo ay hinayaang tumubo kasama ang mga trigo, ngunit pagdating ng araw, ito'y ihiwalay at iipunin para lang sunugin. Huwag naman po sana nating hayaan mangyari ito sa atin pagdating sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo. Amen.